Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara as a You channel. Andito na naman po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang Kalijatary Cats nagbabalik upang maghatid ng latest updated fresh happenings. Panibagong araw, panibago na naman yan atin pong pag-uusapan at tatalakayin. So another video reaction na naman nga ang ating gagawin. Basta mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell na nandyan sa inyong baba. Libreng-libre lang. Pindutin yan guys. Kaya naman, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell for more videos and updates mula po sa atin. Anyway, eto na nga ang atin pong mainit na chika para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa mga kaganapan sa Itbulaga, lalo na po nito mga nagdaang linggo, mga Kadari Gods. Grabe, sobra pong nakaka-proud ang Itbulaga. Sobra pong nakaka-proud isigaw na legit Kadari Gods ako at hindi ako nagkamali sa sinuportahan at sinusuportahan kong noontime shows. Dahil patuloy pong pinapatunayan ng TVJ na worth it ipaglaban, worth it kapitan, at worth it suportahan ang Itbulaga. Kasi patuloy po yung legacy ng Itbulaga. Higit po sa kanilang pinagpapatuloy ay pinagbubuti pa po lalo mga Kadarikals. Kaya sobrang nakakatuwa maging parte ng Itbulaga Defender Collegiate Daricans. Hindi tayo nagkamali ng sinuportahan. Higit po sa pagpapasaya sa atin bilang happy pill po natin sa tanghalian or yung tinatawag nating for entertainment, higit po sa nakaka-proud ay yung ginagawa nilang genuine na pagtulong sa atin pong mga kababayan. Isa na nga po dito yung pagbibigay ni Tito Sen. Actually, hindi po ito kasama sa pondo ng Itbulagas. Mula po sa sarili niyang bulsa, ang pagbibigay po niya ng college scholarship. And syempre doon po sa kwento ng Dear Itbulaga sender na gusto po niyang makauwi para maka-attend po ng graduation ng kanyang anak dahil 5 taon na siyang hindi nakakauwi. Ay talagang nakakaantig po na kuwento. Ang dami nga pong naiyak dyan, mga Kadarikad. Siyempre, ganun din po dito. Sa naging istorya din po dito sa Dear Itbulaga, ang dami rin pong natuwa dito sa 50th wedding anniversary po nung mag-asawa. Grabe, wala pa pong Itbulaga. Nagmamahala na po sila, mga Kadarikads, no? Sobra pong nakakatuwa, nakaka-inspire, rinig at saksi ng ganito pong kwento. Nariyan din ang pagbibigay po nila ng pedicab para po sa isang magulang na grabe po ang sakripisyo at pagmamahal sa mga anak na kahit hirap na po sa buhay, hindi po nila pinapabayaan lalo na po ang edukasyon ng kanilang anak. Deserve po talagang matulungan ng Itbulaga. Siyempre, hindi rin po mawawala ang porte ng Itbulaga na malalenten special Kadarikad sa kanilang legacy. Ito po kasi talaga ang porte nila and talagang inabangan din po ng Darikads ang premiere night, first ever premiere night sa tanghalian ng TVJ. And yung pag-show po nila ng pagmamahal dito kay Miles Ocampo sa patuloy at effort po ng TVJ na pag-promote na kanyang Padjak Princess. Sabi nga dito, grabe yung pag-promote ng EB sa Padjak Princess ni Miles noong Wednesday at Thursday pa sila nag-promote. Tapos ngayon, ang opening ng Itbulaga is si Miles. Hashtag Itbulaga TV5, hashtag DigitDabarikads. Anyway, speaking of Padjak Princess, sino po ang mga present kanina na inabangan ang kauna-unahan na solo project or solo lead role rather, ni Miles Ocampo kanina bago mag-EB. Pa-comment lang po sa baba ng present. Sabi nga po dito, I love Itbulaga for always showcasing what's good about our culture. This kind of love needs to be celebrated on national TV. Hashtag DigitDabarikads. Congrats, Nanay Luli at Tatay Sendong. And narito pa pong ilan sa mga nakakataba sa puso pakinggan na komento
about po sa Itbulaga. Itbulaga promotes family values. Salute to all Darvicans, which is true. Kaya ang sarap po. Talagang sigaw na legit na Darvicans ako. Ito yung wala po sa iba. Ito yung uniqueness ng Itbulaga. They always promotes family values. Kaya tamang-tama lang po na maging noontime habit ng bawat pamilya. Sabi naman dito, the Dear Itbulaga episodes today just show how deep Itbulaga is. It's not just our ordinary noontime show. Diba, ang sarap pong pakinggan, mga ka-Darvicans? Parte po tayo niyan. Indeed, Itbulaga is not just our ordinary noontime show. Ang sarap pong isigaw ng mas malakas. Sabi pa dito, this is why Itbulaga will always be number 1 in the hearts of the Filipinos. They are public service, masquerading in an entertainment show. Nagsisimula na ulit ang kanilang pa-scholar. God bless you, Itbulaga. And of course, ang Dear Itbulaga segment ng TVJ. Ang sarap po at grabe yung episode po na ito. Ang dami pong natuwa kay Tito Sen sa kanya pong pa-scholar. Actually, na magkahalo pong tuwa at iyak ang emosyon ng mga Darvicans. Mapa-live audience man po or Team Bahay and Team Online. Saludo Tito Sen and Itbulaga, grabe nakakaiyak. Nakakaiyak. Can't help but cry while watching Itbulaga TVJ. Bilang isang OFW na hindi man lang makauwi to see my son graduate, it breaks my heart to know that I can kiss and hug my son on his very special day. Sagot ni Tito Sen ang tuition and scholarship ng nanalo. Nabasa sa Dear Itbulaga. God bless your generosity. Hashtag Legit Darvicans. Hashtag Itbulaga TV5. And actually, even May, wala po siya sa studio, sumilip po siya sa online, and ayun nga, ka-Darvicans, isa rin po siya sa naiyak po talaga. Anyway, ito yung lamang talaga ng Itbulaga, uniqueness ng Itbulaga, pagkakaiba ng Itbulaga sa kalaban po nilang noontime show, no? Noong mga panahon na ito, kasagsagan ng issue ng Showtime na naman, ano? May issue na naman ng Showtime, samantala ang TVJ ay eto, nakafocus po sila sa kanilang goal, ang magpasaya, ang tumulong sa atin pong kapwa. Sabi nga po dito ng isa pong commentor, the best example is how Sugod Bahay of Itbulaga handle situation like that on national TV. Hinggil po ito sa naging issue ng Showtime. Best example daw ang Itbulaga talaga, Sugod Bahay, kasi magaling po mag-handle ng situations ang Jowa Pau. Anyway, hindi ko po minamaliit ang It's Showtime, mga ka-Darvicans, pero tungkol naman po sa Itbulaga, yung atin pong focus, na ang Itbulaga po ay sobra pong nakakatuwa na yung mga ganitong bagay ay kayang-kaya po nilang i-handle. Grabe, napakalaki po talaga ambag, napakalaki po talaga ang tulong ng kanila pong experience, mga pinagdaanan sa loob po ng 4 na dekada. Sabi pa dito, they make fun of the situation but also advise the person involved. Tinatanong pa nila ba't nagawa nung taong yon. Hindi yung lahat ng host igagang up yung tao. So, dito po, talo ng Itbulaga ang Showtime. Sabihin man po natin na marami na ring experience ang It's Showtime, pero sa mga ganito pong situation, pagkakataon, dito po talo ng Itbulaga ang Showtime nila Vice Ganda. Actually, hindi lang po ang Sugod Bahay segment nila, kundi ganun na rin ang isa po sa pinakampambato kong segment ng TVJ, ang Bawal Judgmental. Samantala, narito naman ang komento ng ating pong mga subscribers or mga commenter po natin sa ating channel mula po kay Jack Lord Arbolado. Magandang gabi sa inyo. Atat na atat sila na bumagsak ang Itbulaga. Pag di nangyari, baka mamaya sa sobrang atat nila, bumagsak sila ng walang sugat. Well, yung mga fans lang naman, mayroon pong mga panatiko na talagang pinupuntiri at pinag-iinitan po ang Itbulaga.
Sabi naman dito ni Paxe Des Javier, bakit di nila i-demand ang FS or financial statement ng Showtime? Bakit ang Itbulaga lang ang kinukuhaan nila? Nakakaumay na ang mga yan. Board productive, talagang nakaka-board na topic mo. So kayo guys, ano po inyo masasabi patungkol po dito? Pasensya na medyo maingay na po yung background natin. So pa-comment lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.